Nako po, ito na mga kababayan, sobrang daming galit ngayon kay Mr. Robos mga kababayan. O itong si Rapi Tulfo mga kababayan. Paano ba naman kasi binaboy nitong si Rapi Tulfo mga kababayan yung witness? Akala siguro nitong si Rapi Tulfo na nasa TV5 siya mga kababayan habang pinapagalitan niya itong witness mga kababayan. Wala naman talagang laman ang utak niya eh. Kahit nasa impeachment court siya mga kababayan, nag-aasta pa rin siya mga kababayan na nasa wanted sa radyo siya sa kanyang programa. Lahat ng kanyang mga resource person doon mga kababayan, kanya lang pinagmumura. Lalong-lalo na pag-away mag-asawa. Napakagaling nitong hayop na ito. Matapang lang naman ito sa mga maliliit mga kababayan na katulad natin. Pero pagdating mga kababayan sa flood control, o ano ngayon, Mr. Robos, matapang ka ba? Nagsalita ka ba? Tikom ang bunganga mo. Hindi ka nga man lang makapagtanong. O Mr. President, kailan ba natin sisimulan ulit yung investigasyon kaugnay sa napaka-anomalyang flood control? Wala ka. Tahi yung bunganga mo. Pero pagdating sa confidential fund, nitong si Vice President Sara Duterte, hinusgahan mo ng hinayupak ka. Ang galing mo manghusga. Pero ikaw, grabe ka kung maglustay ng pera. Hindi nyo ba napapanood mga kababayan? Yung nag-viral na video, na ayon sa isang Viva Max, ano ba yan? Yung babaeng yun? Na itong si Senador Rapi Tulfo, kung magbigay mga kababayan ng tip lang yan ha, hindi pa kasama yung hipo-hipo niya. Tip lang yun mga kababayan. Nagbibigay na yan ng 200,000 hanggang 300,000 mga kababayan. Tapos sa 125 million, tama naman yung pagaspa, hinahabol ninyo. Para bakit? Para kayo na lang yung pwedeng tumakbo sa darating na 2028 presidential election. Mga hinayupa kayo. Ang inang mga ito, nakakapagmura tayo mga kababayan dahil sa mga ganitong klaseng mga politiko na nagkukunwaring mga matulungin. Pero yung kanilang mga tinutulungan mga kababayan, ginagamit lang din nila para umangat yung kanilang mga programa. Yang si Rapi Tulfo sa mga hindi pa nakakalam, yung asawa niya noon, iniwanan niya na buntis. May video tayo niyan mga kababayan, hindi tayo nagsisinungaling. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Okay, tanong ko na lang, how would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. mapagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Alias Magugulat ka, di ba? Talaga mga kababayan. Alam naman nila mga kababayan na alias yan At hindi talaga pwedeng ilagay yung totoong pangalan yan ng mga asset na yan. Kasi nga, malagay sa alanganin yung mga buhay ng mga asset na yan. Alam naman nila yan mga kababayan Nagbububuhan lang naman talaga itong mga hinayupak na ito Kasi nga ang gusto nila mga kababayan, sirain lang itong si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan para nga bumagsak. Kahit na matalo yan sila mga kababayan dyan sa impeachment na yan, ang gusto lang talaga nila ay bumaba yung kredibilidad ni Vice President Sara Duterte para sa darating na 2028 presidential election. Yan naman talagang
Ang goal ng mga hinayupak na ito eh. Pinagluluko lang tayo eh. May pa-impeachment pa itong mga hayop na ito. Ito, patuloy natin to. Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, pero sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi. Ilan sa mong Iloy. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Putang. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Grabe mga kababayan, napakabastos ng mga hinayupak na ito. Magaling lang naman ito mga kababayan sa mga kaya nilang sindakin. Pero nga pagdating mga kababayan, sa mga taong hindi nila kayang babuhin mga kababayan, yung mga taong hindi nila kayang pagsalitaan ng ganyan, takot naman yung mga yan. Wala namang binatbat yung Rapi Tulfo na yan, mayabang lang naman magsalita yan. Kung maalala niyo mga kababayan, nakakagigil talaga eh. Yung sundalo mga kababayan noon na namatay sa digmaan, yung ayaw magpakasal doon sa isang babae, tapos pumunta nga sa kanyang programa, Wanted sa radyo, at nagreklamo nga sa kanya na ayaw daw ng sundalo na matuloy yung kasal. Galit na galit itong hayop na ito. Tinawagan ngayon yung isang sundalo mga kababayan. Yung sundalo na yun ay nasa bakbakan, tapos pinagmumura nitong si Rapi Tulfo. Sabi ng sundalo, sir, mamaya na sir kasi nasa sumba ko. Ang ibig pala sabihin ng sumba mga kababayan, pag sa sundalo ka ay nasa bakbakan, nasa kalagitnaan ng digmaan, nasa isang armor tawag niya mga kababayan. Pero itong si Rapi Tulfo patuloy pa rin pinagmumura yung sundalo mga kababayan. Sinabihan niyo sundalo, duwag ka. Kalaunan mga kababayan, namatay yung sundalo sa bakbakan. Maraming mga sundalong galit noon kay Senador Rapi Tulfo. Tapos ngayon mga kababayan, binababoy na naman niya itong isang witness mga kababayan. Tinawag na stupid in the name of blind loyalty. Ibig sabihin mga kababayan, nagpapakatanga na lang. Dahil yung witness mga kababayan dahil sa bulag na katapatan kay Vice President Sara Duterte. Napakabastos ng hayop na ito. Sige nga, Rapi Tulfo, magsalita ka nga. Kaugnay sa flood control, lubog na ang Bulacan. Nagsalita ba kayo? Lubog na yung Bataan. Yung Metro Manila. Baha yung Metro Manila. Nagsalita ba kayo? Dahil nakinabang kayo sa flood control. Lalong-lalo na yung kapatid mo na may 8 malita na natanggap. Ay na, nakakagigil kayo, hayop kayo. Magaling lang kayo pagdating sa iyong programa sa away mag-asawa, pero pagdating dyan sa Senado, akala nyo yung mga basang sisiw kayo ni Marcos, mga hayop kayo. Yun na dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Inang itong mga hayop na ito. Shoutout kay Rodim
Shout out na rin kay Missy Juan. Shout out kay Ma'am Edisa Borby. Shout out na rin kay Mario Jaime Sumundong. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby. Ay, tapos na pala si Ma'am Edisa Borby. Kay Ma'am Virgil Veredius sa Pulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo, Coco Dion Yure at kay Sagi. Shout out na rin kay Eduardo Benedicto. Shout out kay Aya Imam. Shout out na rin kay Hilario Villamar pala, sorry. Shout out na rin kay Ma'am Maybelline Balicao. Shout out kay Rod TV. Shout out kay Johnny. Shout out na rin kay Raslis PH. Shout out na rin kay Pina Tajan. Yun na dito lang muna. Kay Brad tong hinayupak na ito. Once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.